Sa mga susunod na minuto, ipapakita ko step by step kung paano gumawa ng custom t-shirt design gamit ang AI. Mula sa pagbuo ng design hanggang sa actual na pagprint sa t-shirt. So wala nang patumpik-tumpik pa. Tara, let's go. Simulan na natin to. So ang gagawin natin sample is itong ason to, si Tisoy, na kuha lang to sa Messenger. Screenshot lang sa Messenger. Pero gagawin natin t-shirt design. So kung makikita nyo dito, blur yung image na sinend. Screenshot lang talaga to sa Messenger. Pero gagawin natin itong crisp at saka malinaw na malinaw pagdating sa t-shirt. Okay, so itong tool na gagamitin natin, unang tool na gagamitin natin is Midjourney. Napakagandang nito, tool na ito pagdating sa pag-generate ng image. So gagawin lang natin dito, magpo-prompt lang tayo dito ng kung anong gusto nating ilabas. So sulat lang natin, parang ChatGPT lang ba. Yan, so DTF printing, vector style kasi t-shirt nga. Tapos top view of a dog smiling. Kasi gusto nila naka-top view yung image, yung design. Tapos naka-smile. Yan. So tingnan natin. So eto, ears are folded. So di-describe niyo lang kung anong gusto niyo maging output. Kung anong gusto niyo lumabas. So dito, both ears are folded. Kulay ng aso. Yan. Dog color. Light brown. Yan. Tapos yung gagamitin kasi na damit is kulay ivory white. So lagay natin dito ivory white background. Yan. Yun na talaga. So eto isa sa mga bagong feature ng Midjourney, Omni Reference. So ginagawa nito ay ito yung kung ano yung ilagay mo dyan kukuha si Midjourney ng reference kung ano yung image na gusto mong pampalabasin. Sabi may parameters din to na 1 to 1,000. So sa akin ginagamit ko lang, hindi ko na pinapalampas ng 100 kasi para sa akin yung 100 natry ko na kasi siya. Yung 100 is parang kopyang-kopya na talaga yung nasa yung ilalagay mong image diyan. So gagawin ko lang 75 kasi parang may konti pang parang hindi naman siya masyadong realistic. So dito, ito yung mga parameters. Explain ko lang yung mga ginagamit kong parameters dito. So dito, ito yung image size. Yan, image size. So naka 3x4 tayo. Pero adjustable to. Kung makikita nyo, itong parameters na to. Yan, pag in-adjust mo yan, pinaka 1x2. Yan, mga pan TikTok na yan. So, ayan, 3x4 lang tayo pero adjustable to landscape. So, pwede na natin ito i-landscape. Yan, kung gusto natin yung landscape. Tapos square. Yan. Pero doon lang tayo sa portrait. 3x4. Pinakasakto na yan. Tapos itong stylization, ito kung gaano ka-detail o gaano kaganda yung image na ma-output niya. So, may parameters din siya pero 150 lang kasi simple lang naman yung gagawin natin. Image lang ng aso. So yan, so dito mode, standard, so copy nyo lang ng parameters na yan. So dati, nagsimula ako dito mga 5.1 pa yata. So ngayon version 7 na. So sobrang improve na ng Midjourney. So dito fast, so click lang natin tong generate. Bang! So ayan, mag-generate siya ng mga image. 3 generation na agad yung ginawa ko para makapili. Ito kung titignan nyo habang nag-render siya, makikita nyo kamukha talaga din ng aso, di ba? Kamukha din talaga ng aso. So andyan yung request natin, yung nilagyan natin sa prompt, smiling dog. So naka-smile siya, light brown. Yan, top view. So most ng mga image na binigay sa atin, top view talaga.
and nakasmile, di ba? Yan. Pero syempre hindi pa ako satisfied dito kasi yung tenga ng aso na pinadala sa atin naka-fold. Dito medyo nakataas eh. So tingnan natin makompleto. So ganito sa AI. So tingnan nyo dito naka-fold yung tenga ng aso. Pero yung mga binigay sa atin is mga nakatayo. So generate pa tayo ng iba pa. So ito naman yung sa AI, hindi naman siya laging accurate. So kailangan pa natin mag-generate pa para makuha natin yung gusto natin. Minsan inaabot ako ng 50 image bago ko makuha yung gusto ko. So dito, rerun pa tayo ng mga 3. Yan. Tingnan natin. So itong ginagawa ko to for mga hobbyist o home base o full time. Itong ginagawa natin is malaking tulong to sa atin kung paano tayo magdi-design. So ayan. Meron din pala itong subscription. Syempre, kung gusto mong kumita, kailangan mo gumastos. Ganoon naman talaga yun. Yung ginastos mo, ang kapalit nun is matututo ka ng mga bagay. Di ba? Yun yung importante doon. Investment to. So ito dito, ayun, naka-smile, pero wala pa rin tayong makita. So, mag-generate pa ako ng iba pa. So ito, nag-generate ako ng ng madami na ako na-generate para makakita lang ng para makuha ko lang yung gusto ko. So makakita na ako, pero pakita ko lang sa inyo to. Ayan. So ang dami ko na-generate na image. Pero may nakuha na ako banda dito sa bababa. Saan na ba yun? Banda dito yun eh. Ayan, ito. So, ito. So, ayan. So, click lang natin yan. So ayan, kung makikita nyo, kamukhang-kamukha na talaga niya. Ito kasong to na nakasmile lang siya. So nakasmile. So kung makikita nyo, yan. Kamukhang-kamukha talaga niya. Kaso ang problema dito, yung tenga is nakatayo pa rin. Pero meron pa rin tayong technique dito. So meron ditong edit feature ng Midjourney. So click natin to. So nakapag-generate na ako kanina. So pero explain ko pa rin kung paano to gumagana. So straightforward lang to. I-erase mo lang yung gusto mong area na gusto mong mabago. Tapos i-generate mo lang. So ito, erase ko muna. So yan. So erase, restore pala yung ginawa ko. So ito naman yung erase. So erase ko lang yung etong part na to kasi gusto ko ng nakatiklop na tenga eh. So yung part lang na gusto mong magbago, yung i-erase mo. Yan. So yan. So palayin lang natin ng konti. Yan. Para yung tenga lang talaga yung naka-erase. Yan. Yan dito. Yan. Okay. So tapos nilagay ko lang dun sa sa prompt dito. Both ears of the dog are folded. So para maano niya. Inglesero kasi ito. Tapos dito sa image prompt, lagay niyo ng image ng aso para may reference siya kung ano yung gusto yung sabihin. So submit. So kung mapapansin nyo sa baba dito, may nag-generate siya ng 4. Tapos sa baba niyan, may mga na-generate na ako. Nakakuha na ako ng gusto ko. So Bali ito na yung mga na-generate ko kanina. So ito. Itong mga to. Yan. Kung makikita nyo, naka-fold nga para pero
Yung isang tenga lang. Yan. Pero ito yan. Pero ito. Yan. Tingnan nyo. Kopyang-kopya na, di ba? Ito yung hinahanap natin na ma-generate niya. So, ayan. O, di ba? Kamukha na. O, siyang siya na yan. Yung aso na yan na napangiti natin. O, ayan. O, di ba? Kopyang-kopya. So, download lang natin to dito. Download image. Tapos, punta tayo sa next step. Yan. So, dito naman, dito tayo sa Photoshop. Kung makikita nyo yung size ng image na dinownload natin is 12 inches to 17 inches. Yung resolution is 72. Ngayon, kung gagawa tayong t-shirt, kailangan yung resolution nito is 300. 72 lang to. Kaya gagamit tayo ng isa pang tool. AI tool din to. Nightmare AI. So, ang ginagawa nito is ini-enlarge niya yung image. So, pinapalaki niya yung image para talagang pag-print natin sa t-shirt, crisp talaga. Crisp. Talagang malinaw. So, gagawin lang natin dito, drag lang natin yung image. Yan. Drag lang natin dyan. Yun, oh. Yan. Tapos ito parameters, kung gaano mo gusto kalaki, max na natin yan para malaki talaga. Tapos run. Libre lang naman tong ano na to. Iwan ko sa description kung gusto nyo itry. So ayan. Hintayin lang natin. So minsan umaabot to ng mga 5 minutes max. So tingnan natin. Yan na. So ayan. So ito na yung output niya. Malaki na to. So 10 times nitong original image natin. So ito, nilagay ko na siya sa Photoshop. Kung makikita nyo, from 12 inches naging 128 inches na siya. So di ba? Oh, mas malaki na siya. Mas free tayong paliitin siya, i-crop. So may kalayaan tayong gawin 'yon. So bago 'yon, ito kumpara ko lang yung yung na-download natin sa Midjourney. Gaano kaliit 'yan. Tingnan niyo kung gaano kaliit. Yan. So maliit 'yan kung hiyaano natin mga kaibigan sa sa t-shirt. So 'yon. Ito yung gagawin natin yung malaki. So pero syempre, kakarap natin to or teka muna, iyan muna natin to. Retouch muna natin. Kasi syempre dito papasok yung artistry nyo. Pag spot check ng mga sa tingin nyo kailangan pa ng improvement kasi AI hindi naman siya 100% 100% accurate. May mga flaws pa rin siya. So pag may nakita kayong ganun, dito papasok yung pagiging artist nyo. So dito kasi sa kaliwang mata niya, medyo patay eh. So lagyan lang natin ng reflection ng ilaw para mabuhay yung mata niya. So yan. So yan pa lang, tinuldukan ko pa lang, di ba? Nabuhay na. Dagdagan pa natin. Yan. Oh, di ba? Mas medyo buhay na yung niya, mata niya sa kaliwa. Oh, di ba? Oh. Yan. Mas nagkaroon ng buhay. Tapos yung aso na to, maiksi daw yung buntot nito. So kailangan natin tanggalin din tong buntot na to. Para talagang kopya na. So tong Photoshop, lang tayo dito, YouTube Academy lang tayo dito. So lahat ng nakikita nyo ginagawa ko dito, YouTube Academy lang. Madali lang naman siya, so basta practice lang. Photoshop kung paano mag-brush. Yan, parang tayo nagpe-painting dito. Yan, oh. Tanggalin lang natin, resize natin yung brush, and then tanggalin natin, and then yan. Okay. Puliduhin lang natin yung mga gilid kasi parang may mga grayish pa eh. Yan.
Ayan, dyan banda. Tanggalin natin yung mga extra details na hindi naman kailangan. Tapos, nakita nyo may shadow dito. Tapos pinakita ko to sa ano. Dapat daw wala na lang. Para mag-pop yung image. So, tanggalin natin yung shadow. Fast forward ko na lang. Oh, yan. Oh, di ba? Ayos. Meron na tayong image para sa t-shirt na customized na ginawa sa atin. So dito, i-resize na natin siya sa ano, sa image na gusto natin. So mga 11. Kasi wag daw masyadong malaki pero wag daw masyadong maliit. Pero pala, teka lang. I-resize muna natin to, crop muna natin to para accurate yung size na makuha natin. I-crop natin talagang, alam mo yung talagang dikit na sa ano, sa image natin. Para makuha natin yung accurate na size. Yan. Oh, di ba? Crop lang natin. Tapos saka natin baguhin yung image size. So image size siguro mga 10.5. Tapos gawin natin 300 pixel resolution. 300 guys. 300 lagi. Para crisp. Maganda. Gawin natin 10 kasi para nasa tamang ano lang siya. Hindi masyado malaki, hindi naman masyado maliit. So okay na natin yan. So ngayon, ito na yung size niya. Nagta-translate to sa tunay na buhay na size. So kung 10 inches na lagay natin, pag pinrint natin to 10 inches talaga to. Tapos ganito yung quality. So gagawin natin dito, ayoko naman to i-print ng ganito na. So gagawin natin tong breathable as possible. Para mainit dito sa Pilipinas eh. Gagawin natin siyang mas breathable pa pag print natin sa t-shirt. Hindi yung parang tarpaulin na tinapal lang natin ng ganito na. So gagawin natin, duplicate natin yung layer. Para mamaya, may gagawin tayo dyan mamaya. Papakita ko sa inyo. Duplicate natin yung layer. Tapos, balik tayo sa original. Tapos, create tayo ng background niya. Solid color. Ayan. Okay lang natin yan. Lagyan natin pababa. Tapos, pagduktungin natin silang dalawa. Highlight natin dalawa sila. Tapos, difference. Yan. So kung gusto nyo deep dive kung paano ito ginagawa, pwede naman. Sabihin nyo lang sa akin kung gusto nyo malaman kung paano ito ginagawa. Pero kalat naman to sa internet. So dito, image mode, grayscale. Merge na natin to. So magiging black and white siya. Nasa grayscale mode na tayo. So gagawin lang natin dito. Ang rules dito, yung black magiging transparent, yung white, yun yung lilitaw. Yung gray magiging halftone. Ibig sabihin yung gray, magiging tuldok-tuldok lang siya. So mamaya makikita nyo yung ibig sabihin. So yan. So dito timplahin nyo na lang kasi mata-matahin nyo na lang. So basta rule, black, transparent, white, solid color. Yung gray, doon papasok yung halftone. Yung tuldok-tuldok lang. Yan. So hanggang sa masatisfy lang tayo. Nasa sa inyo na yan. Ayan. Siguro ito okay na to. Teka. Ayan. Ito. Lilangan pa natin. Ayan. So ayan. Black, transparent, white design. Okay? So, okay lang natin yan. Tapos punta tayo sa image mode, bitmap, flatten layers, yes. So, output 300. Ito, 300 pixel. Tapos dito sa method, siyempre pipiliin natin halftone. Yan, sabay okay lang natin yan. Tapos frequency 30, ito yung kung gaano kalaki yung tuldok na gusto nyo.
Tapos, angle, 22, gayahin nyo na lang yan. So, wala mo na akong binago dyan. So, yan. Okay lang natin. Kung makikita nyo, ayan. Ay, ito yung sinasabi ko, mga tuldok-tuldok. So, yung black, transparent yan. So, ayan. So, ang gagawin na lang natin dito is, kokopyahin natin tong image na to. Itong halftone natin. Punta tayo dun sa duplicate natin. Magagamit na natin ito. Tapos layer mask, click natin layer mask, punta tayo sa layer mask, paste lang natin dito yung halftone natin, and then balik tayo sa image natin, and then voila. O diba, naka halftone na yan mga bossing, breathable na yan. Itong mga nakikita nyo mga transparent na part, ano yan, magiging tela na yan, walang print yan. So yun yung magiging tela ng damit. So yan, mga part na yan. So, dahil mainit sa Pilipinas, gawin natin breathable to. Hindi yung parang tarpaulin lang nakatapal, di ba? O, yan, di ba? Quality yan, boys. So, gawin natin ng background para makita natin yung itsura. Ivory white kasi yun, so medyo yellowish siya na white. Yan. Okay na siguro yan. Okay lang natin yan. 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 Okay, drag natin dito sa baba. So, ayan na yung output natin. Pero syempre, dahil na nga ng halftone siya, naging malamlam yung kulay niya. Pero magagawin pa natin ng paraan yan. Gamitin lang natin yung vibrancy. So, dito sa baba, vibrance. Yan. So, dito, timplahin nyo na lang kung saan yung preference nyo. So, habang inaano natin yan, tumitingkad yan. So, kahit na halftone siya, pag pinatingkad mo yung kulay, at least nababawi yung mga nawalang kulay. Di ba? So, kayo na lang bahala magtimpla dyan sa likings nyo ba. Ayan. So, dito siguro. Ayan, siguro dito. Siguro may mga around dito. Okay na siguro ako dyan. Okay na ako dito. So, ayan. Kung makikita nyo, di ba? Ayos. Quality to. So, next na gagawin naman natin, piprint natin to. Download na natin to. Save na natin to from Photoshop. Piprint natin. And then, papakita ko sa inyo. Pipress natin sa So, ito pala yung original na image. O, di ba? Ganda, di ba? So, ipiprint na natin to sa sa next step natin. Ipiprint na natin to sa t-shirt mismo. Press natin para makita natin yung final output. So, let's go. Okay, so andito tayo sa taas. So, ito na yung yung design na print na natin. Tingnan nyo. Halftone yan. So, breathable yan. Siyempre, andito tayo sa Pilipinas. So, wag naman parang tarpaulin na tinalpak sa dibdib natin yung mga design ng t-shirt, di ba? So, ang natin ng art. Tapos yung damit natin, siyempre, premium pa rin. Fruit of the Loom, oversize, ivory white, 210 GSM yan mga boss. So, premium yan. So, ito naman press natin. 160 yung init, 10 seconds. So, let's go. Simulan na natin to. Press na natin. So, sukatin lang natin syempre yung damit. Tapos, importante dito sa design, hanapin natin yung gitna. Para pantay naman, para pantay siya tignan pag na-press na natin. So, ganito lang. Lagyan natin tanda sa taas, palatandaan sa baba. Yan. Saka natin i-align. Tapos ang rule dito, taka lang, pantayin ko lang ha. So, yan. So, yan, mukhang pantay naman na. Mukhang pantay na. Okay, so, ang ruling dito, 3 fingers mula dun sa collar niya. Okay. So, ayan, mukhang saktong-sakto na to. Okay na to. Yan.
Ano na yan? Sukat na, boy. Okay na to. Angat lang natin konti. Yan. Tapos, yan. Press na natin to. 10 seconds. Pang. So, ayan. Nakapress na yan. Siyempre, hindi natin mapipil agad yan. Ano yun lang natin. Gawin natin to kasi para talagang yung adhesive nakakatulong to para tumikit yung adhesive talaga. So, ayan. So, sa ngayon, hindi pa natin to pwede ipil. Palalamigin lang natin konti. Tapos, pag malamig na, balik tayo. Okay. So, malamig na siya. Pwede na natin siya ipil. So, okay. Tingnan natin yung final product natin dito. Simulan natin sa taas yung peel. Okay. Yan. Satisfying. Okay. So, di pa to tapos. Do-double press pa natin to, ha? Wait lang. Yan. Double press muna natin to para talagang solido talaga. Yan. So, kanina 10 seconds, ngayon 5 seconds na lang. Para lang pulidong-pulido yung pagkakadikit ng adhesive. DTF pala tong gamit natin, ha. So, yan. 5 seconds lang, mga boss. Bang! And then, voila! Eto na ang ating final product. Tignan nyo naman yan. Sobrang maganda yan. Vibrant. Boy na boy, di ba? Breathable. So, ayun. Thank you very much kung umabot ka kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng ating video. Thank you very much. Ako nga pala si Bok. Meron din akong shop, Boku. Nasa description lang yung link, Shopee and TikTok. Check my designs. Subscribe.